ang Panginoon sa umagang ito at tayo po ay nagkakasama-sama at nagkikita-kita. So bago ko po ihayag ang kanyang banal na salita, samahan po ninyo ako sa mailing panalangin. Tunay nga po Diyos, dakilang at makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay po ng bawat isa. Kaya sa pagkakataon na ito, God, dalangin ko patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, nakahanda na po ba tayo na makinig sa kanyang salita? Mag-thumbs up nga po. Praise God. So, sa umagang ito, mga kapatid, ang ating pag-aaralan, our topic this morning, ito po ay tungkol sa spiritual growth, paglago spiritually. Yan po yung pamagat po ng ating pag-aaralan, spiritual growth. Ang ating text, in 1 Peter chapter 2, verse 2, sabi po dyan, sa 1 Peter chapter 2, verse 2, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it, you may grow up in your salvation. So dito po sa ating text, katulad po ng bagong silang na bata, na talagang ang gusto niya ay ang uminom ng gatas para siya ay lumago. So ganun din po spiritually, mga kapatid. At alam po natin na tayo pong mga tao, di ba, ay nakaka-experience po ng paglago, no? Meron tayong tinatawag na physical development kung tayo nag-aaral, sabi ni teacher, no? Ang tao meron tinatawag na babyhood, childhood, adulthood. So lahat po tayo ay galing sa pagiging baby. At kung ating nakikita, mga kapatid, nung tayo ay isinilang sa mundong ito, naturally, physically, lahat po tayo na-experience po nating maging baby, isn't it? Walang isinilang sa atin dito na malaki na, kundi nung tayo ay isinilang, talagang sanggol. No? At alam natin na ang sanggol, ang karakteristik po ng isang sanggol is that pagiging inosente. Kaya yung mga bata, tinatawag na walang kamuwang-muwang. Yan, baby, tinatawag. So kung ating titingnan, mga kapatid, ganun din po spiritually. Ang bawat isa sa atin, maaaring naka-ilang buwan or may taon na po tayong uma-attend sa ganitong Bible study, or maaaring mga baguhan tayo. Kasi paiba-iba naman po. Minsan yung kung sino po yung uma-attend, di po ba? So, dito makikita natin na kung baguhan po tayong uma-attend, nag-aaral, nakikinig sa salita ng Panginoon, tayo ay tinatawag na baby. Kaya kung baguhan ka, kapatid, ang kalintulad mo ay isang baby naturally na kinakailangang lumago. Dahil ang bawat isa po sa atin ay kinakailangan nating lumago, not only physically, but even spiritually. Okay? Sabi ko kanina, ang baby ay inosente. So, ganoon din po, mga kapatid. Pag tayo po ay bagong nakakilala sa Panginoon, ang kalintulad po natin ay isang baby na kinakailangang lumago. At ito po ang nais ng Panginoon, ng bawat isa sa atin ay kinakailangang lumago. At alam natin na ang isang baby, wala siyang nakaraan, isn't it? Okay, wala siyang nakaraan. Kaya sabi po doon sa salita ng Panginoon, basahin mo muna natin in 2 Corinthians 5 verse 17. Sabi po doon sa kanyang salita, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kaya kinakailangan po na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng Jesus sa kanyang buhay. At alam natin yan,
na ang bawat isa sa atin, pag tinanggap natin ang Panginoong Jesus, nagsisi tayo sa ating kasalanan, tinanggap natin siya as our Lord and personal Savior, ang kahalintulad po natin ngayon ay tinatawag na baby Christian. So, sabi ko nga maaaring, sabihin na natin, sa pagkakataon na ito, we are baby Christian na kinakailangang lumago. At sa pagiging baby po natin, sabi ko kanina, ang karakteristik ng baby ay inosente. Wala siyang nakaraan. So, ibig sabihin pala, pag may Jesus sa buhay natin right now at tunay na tinanggap natin siya sa ating buhay, ang kalintulad po natin, tayo ay tinatawag na baby Christian. Sa pagiging baby Christian natin, kapatid, tayo ngayon ay inosente, wala tayong nakaraan, ibig sabihin, doon sa binasa natin in 2 Corinthians 5:17, the old has gone, the new has come. So, ano man ang buhay natin kahapon, ano man ang buhay natin na pinagawa natin noon, sa paningin ng Panginoon, no, pinatawad niya tayo, nilinis niya tayo dahil may Jesus sa buhay natin. Kaya nga sabi ko kanina, maaaring right now, we are called baby Christian. No. Sa pagiging baby, innocent para maintindihan po natin. Kasi minsan we are guilty. Guilty tayo sa mga ginawa natin kahapon, sa mga bagay-bagay na hindi magandang ginawa. Because even in the Word of God, no one is righteous. Lahat po tayo nagkasala. No? Nandyan man tayo o nasa labas. No? Ang tao sa mundong ito ay sadyang makasalanan. Pero salamat sa Panginoong Jesus, may pag-asa. So sa pagiging baby natin, sabi nga natin, inosente. No? Walang nakaraan. At hindi lamang po yan. Ang isang karakteristik pa ng baby, yung tinatawag na ignorance, ignorante. Kaya tingnan po ninyo yung baby, kung ano yung mahawakan, isinusubo sa bunganga, isang it. So ganun po, na kinakailangang lumago tayo. So ang tanong, paano tayo lalago spiritually? So yun po yung magandang tanong. No? Because I believe right now, we already become adulthood. Ang stage na po ng development natin ay adulthood. And natural. And spiritual, kinakailangan lumago. Kasi we are baby Christian pa lang, kinakailangan lumago. So sabi ko, ano ba ang dapat gawin? How to grow? Yun po yung katanungan na ating sasagutin right now. Kasi all of us, pag sinasabi po natin na tayo ay Kristiyano, nananalig, nananampalataya sa Panginoon, kinakailangan po na lumago tayo sa ating buhay espiritual. So, ano po yung una nating gagawin, dapat nating gawin para tayo ay lumago spiritually? Number one, we need the Word of God. Yan, kailangan natin ang salita ng Panginoon. Sabi po in Matthew chapter 4, verse 4, okay, sabi dyan sa kanyang salita, Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." So ang salita ng Diyos, ito ang pagkain ng ating kaluluwa, espiritu. So in natural, para lumago tayo, kinakailangan nating kumain. Nung baby, gatas, right? Pero pag naging, yan na, after a year, 2 years, ay nagkakaroon na ng solid food. Kinakailangan na ang natural food. At yun ang ginawa natin, kaya tayo ngayon ay lumaki or ibig sabihin naging adulthood. And spiritually, ang salita ng Diyos, ang pagkain ng ating kaluluwa at espiritu para tayo po ay lumago spiritually. Kaya kailangan natin ang salita ng Panginoon. Dahil sa salita ng Diyos, tayo ay lumalagot. Hindi lamang po yan. Marami pong ginagawa ang salita ng Diyos.
sa buhay natin. Kaya dapat po maging kapartner din ng buhay natin ang salita ng Diyos. Kaya pag merong Bible study, may gathering pong ganito, nandun po sana na tayo po ay makinig sa salita ng Panginoon. Pag may Bible po kayo dyan, magbasa po kayo ng salita ng Panginoon. Mag-aral po sa salita ng Panginoon. Hindi lamang po sana tuwing tayo ay may gathering na ganito na tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Kailangan po, di ba ang natural food everyday? Meron na tayong tinatawag na breakfast, lunch, dinner, merienda, matutulog ka na nga, kakain ka pa, no? So, ganun din po spiritually, we need the Word of God para tayo po ay lumago. At hindi lamang yan. Dahil ang gagawin pa po ng salita ng Panginoon, sabi doon sa John 6 verse 63, okay, sabi po niya sa kanyang salita, and John chapter 6 verse 63, the Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit and they are life. So ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay nagbibigay po ng buhay, mga kapatid. Remember, when we acknowledge Jesus Christ as our Lord and personal Savior, tayo po ay nagkaroon ng Espiritu ng Panginoon. At ang Espiritu ng Panginoon na nasa atin, yan ang nagpapatunay na tayo ngayon ay anak ng Diyos. Dalawang klase lamang po ang anak sa mundong ito, mga kapatid. Anak ni Diablo at anak ng Diyos. So I believe na tayo po gusto natin maging anak ng Diyos. Isn't it? Dahil kung tayo po ay maging anak ng Diablo, nako, napakahirap. Dahil ang hahantungan natin ay impyerno. Pero kung tayo po ay anak ng Diyos, alam natin na mayroong naghihintay na makapiling ang Panginoon at makakarating tayo sa kanyang kaharian. So nararapat lamang po, mga kapatid, ng bawat isa sa atin ay maging anak ng Diyos. At ang nagpapatunay na tayo ay anak ng Diyos kung may Espiritu ng Diyos na naghahari sa buhay natin. At pag may Espiritu ng Diyos ang naghahari sa buhay natin, hindi na po tayo alipin ng ating katawan, mga kapatid. Dahil ang nangunguna na ay ang Espiritu. Nagiging alipin na lamang ang ating katawan. Kasi kung tutuusin, no, pag walang Espiritu ng Panginoon, of course, Espiritu ni Diablo, no, ang nagmamay-ari sa atin. Kaya tayo nakakagawa ng hindi tama. Yun po yung naging mali sa mundong ito. Dahil hinayaan po ng tao, ng Espiritu ng Diablo, ang siyang maghari. Kaya tayo po ay nakakagawa ng hindi tama sa mundong ito. No? But salamat sa Panginoon, kung meron na pong Espiritu ng Diyos na naghahari sa buhay natin, nakikita na po natin ang tama at mali. No? Dahil ang Espiritu ng Diyos, nandyan magsasabi, sandali, parang iba na yan. No? Kaya nga po, kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin. At kailangan natin ang salita ng Diyos para maayos ang mga dapat maayos sa buhay po natin. So sabi natin dyan, nagbibigay buhay ang salita ng Panginoon, mga kapatid. At hindi lamang yan, sabi doon sa John 15 verse 3. Okay, tingnan ulit natin. And John 15 verse 3, sabi niya, you are already clean because of the word I have spoken to you. Sabi ko yan ng ating Panginoong Jesus. Bawat isa po sa atin, tayo ay nagiging malinis ng dahil sa salita ng Diyos na ating napapakinggan. Kaya nga sabi ko kanina, napakahalaga po ng salita ng Panginoon. Dahil ito po ay makapangyarihan na pwedeng magpabago sa buhay natin, sa sitwasyon natin, kung tayo po ay susunod sa salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos sana po maging partner ng buhay natin. Pag-aaral, pakikinig sa salita ng Diyos, andun po sana yung excitement natin na tayo ay makinig, magbasa, mag-aral sa salita ng Panginoon. Dahil makapangyarihan po, mga kapatid, ang salita ng Diyos.
Kung gusto mo ng kapangyarihan sa buhay mo, no, isali mo ang salita ng Diyos. At sigurado ako, kapatid, magkakaroon po ng milagro sa buhay, may gagawin ang Panginoon, babaguhin niya ang mga dapat baguhin, mga ugali natin, mga karakter natin, mga bagay-bagay na ginagawa natin, lahat po yan ay mababago, aayusin ng Panginoon. No? Aayusin ng Panginoon kung magulungan po ang buhay natin. Kayang-kaya pong ayusin ng Panginoon dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya salamat mga kapatid, dahil tayo po ay nakakapakinig sa salita ng Panginoon. Hindi po ito nababayaran ng salapi. Wala pong makakapantay sa salita ng Diyos na iyong napapakinggan. Mula nang ikaw ay makinig ng salita ng Panginoon, kapatid, yan po ay hindi mapapantayan ng pera o di kaya kahit na anong klaseng kayamanan sa mundong ito. Pag may salita ng Diyos, salamat, dahil ang bawat isa ay nagkakaroon ng chance na tayo po ay makapakinig, makapag-aral sa salita ng Panginoon. Kaya napakapalad po ng bawat isa sa atin dahil nandyan ang salita ng Panginoon. Okay. Another po na gagawin natin para tayo ay lumago sa ating spiritual na buhay. Number 2, ito yung tinatawag na prayer, panalangin. Tanungin mo nga dyan sa katabi mo, Brad, sister, nanalangin ka ba kanina? O, sige, tingnan na natin. Kung nanalangin tayo kanina, paggising natin, no? Nanalangin ba tayo? Nasambit ba natin sa Panginoon na, Lord, salamat dahil nagising ako sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat, Panginoon, dahil buhay pa ako. Oh, nanalangin po ba tayo kanina? Sabi po doon sa James 4 verse 8, yan, sabi sa kanyang salita, come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So lumapit po tayo sa Panginoon. Paano po bang gagawin natin paglapit sa Panginoon? Through prayer. Kaya mahalaga po na nananalangin po ang bawat isa. Panalangin. Dahil ang panalangin na ito ay tinatawag na oxygen ng buhay natin. Di ba sa mundong ito? Pag nawala ng oxygen, lahat po tayo deadboard. At kung sinasabi mo na ikaw ay isang Kristiyano, ang prayer, yan ang tinatawag na oxygen ng buhay natin. Tingnan ko nga po yung mga kamay ninyo. No? Sige nga, yung mga kamay, iganyan po ninyo yung mga kamay. Kasi yung kamay na ito, tuturuan po tayo kung paano tayo manalangin para hindi po natin makalimutan. Okay? Itong thumb na ito, okay, pag nakikita mo yung thumb mo, ang ipag-pray mo, yung mga taong malapit sa iyo. Sino yung mga taong malapit sa atin? Our loved ones. Kaibigan. Yan, ipag-pray natin. No? Pamilya. Yung mga close sa atin. Pag nakikita mo yung iyong thumb, no? Pag nakikita mo naman yung iyong pointer or hintuturo, di ba ito yung tagaturo? Yan. Pag nakikita mo naman ito, it reminds us na ang ipag-pray natin, those who instruct us. Yung mga nagtuturo sa atin. No, yan, ipag-pray natin sila para maturuan tayo ng tama. Yan, mahalaga yan. Pag nakita naman natin itong tallest finger, it reminds us na kinakailangan ipag-pray natin ang ating mga leaders, yung mga namumuna sa atin. Ipag-pray natin ang ating mga presidente, mga senador, yung mga nasa authority, yung inyong mga officer, wardens, yung mga namamahala sa atin, ipag-pray natin. Kailangan nila ang wisdom, knowledge, para maging maayos.
They need also our prayer. So kinakailangan ipag-pray natin. No? Yung mga namamahala sa atin para mawala na yung mga corruption dyan. No? Maging maayos ang sistema. No? Ayan, ipag-pray natin. At kung nakikita mo naman ito, the ring, no? Di ba dito inilalagay yung ring? Pag ito naman yung nakikita mo, ang ipag-pray mo, those who are weak, no? Yung mga may sakit, yung nangangailangan ng tulong, yan, ipag-pray natin. At itong maliit na ito, this pinky, the smallest finger, no? Ito ay ikaw. Ipag-pray mo ang iyong pangangailangan. No? Kaya ba natin yun, mga kapatid? At ang palm natin, no, palm, give thanks for all of the blessings na ginagawa ng Panginoon. Magpasalamat sa Diyos. No? Kaya pag nakikita po natin yung kamay natin, ayan, tuturuan po tayo ng prayer. Ano ba yung ipag-pray natin? Kasi minsan, ipinag-pray ko na lahat. Kapatid, marami po tayong dapat ipag-pray. Dahil ang prayer natin ay napakahalaga. Kahit na nandyan po kayo, pwede kayong makatulong sa inyong pamilya, sa inyong mga mahal sa buhay. Kahit na nandyan kayo, through prayer. Kasi ang panalangin ay makapangyarihan. At alam natin na sinasagot ni Lord ang panalangin, mga kapatid. Kaya kung may pangangailangan, i-dial po natin ang telephone number ng Diyos. Ano po ba ang telephone number ng Panginoon? Dapat alam natin ito. The telephone number of God is Jeremiah 33 verse 3. Ito ang telephone number ng Panginoon. Jeremiah 33 verse 3. Sabi dyan, call to me and I will answer you. O, tingnan ninyo, call to me. Tawagan ninyo ako, i-dial ninyo ako, at kayo ay aking sasagutin. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Ito po yung telephone number na kahit sabay-sabay po tayong lahat na i-dial ang telephone number ng Panginoon, sasagutin po niya tayo. Dahil ito po yung linya na hindi nagbibisi. Kaya mga kapatid, no? Panalangin, tawagan natin ang Panginoon. At ito ay isang pamamaraan para tayo po ay lumago sa ating spiritual na buhay. We need prayer. Yang katabi mo, kailangan niya ang panalangin mo. Huwag po tayong maging selfish. We need to pray with one another. Dahil kung tayo po ay magiging man of prayer or woman of prayer, I believe, mga kapatid, na merong mangyayari po sa buhay natin. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay makapangyarihan. Alam po niya ang buhay ng bawat isa. Alam niya ang sitwasyon. Alam niya ang nangyayari sa buhay mo, kapatid. Kaya huwag po tayong manghihinawa na lumapit sa Panginoon, manalangin sa Panginoon. At iyan din po ay isang way, pamamaraan, para tayo po ay lumago sa ating buhay espiritual. At ang pangatlo na gagawin natin ay yung tinatawag pong fellowship. Gathering together. Mahalaga ito para tayo ay lumago sa ating pananampalataya sa Panginoon. Sabi po roon sa kanyang salita in Hebrews. Okay? Tingnan po natin. In Hebrews chapter 10, verses 24 to 25. Sabi dyan, and let us consider how we may spur one another toward love and good deeds. Let us not give up meeting together. O the word, let us not give up meeting together. It means fellowship. Katulad po ng ginagawa natin ngayon.
we are fellowshipping with one another, as some are in the habit of doing. But let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Ayan, encouraging one another. So mahalaga po mga kapatid ang fellowship, gathering together. Kaya kung araw po, oras po ng ating gawain, ng ating Bible study, nandun po sana yung excitement natin na makadalo, makasama, makapakinig ng salita ng Panginoon para ma-encourage po ang bawat isa sa atin. We need fellowship. Kaya nga po, dito din sa amin, ayan, may fellowship. Dito nga sa Hong Kong, ayan, meron yung mga Friday group natin ngayon, no? Sila yung grupo this time. Every day na merong service po dito, every day na merong Bible study, then merong mga mag-day off ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Pag Saturday and Sunday, whole day yan, morning and afternoon, na merong service, no? Because fellowship is very, very important. Ito po ay isang pamamaraan para tayo po ay lumago sa atin pong buhay espiritual. Kaya mga kapatid, kinakailangan lumago po tayo. At kung titingnan naman po natin, di ba napakasimple lang naman yung gagawin natin para tayo ay lumago. Which is, kung susunod tayo, lalago po tayo spiritually. At kung tayo po ay lalago spiritually, of course, malulugod po ang Diyos. No? Malulugod ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Dahil nakikita niya na tayo ay lumalago. At alam natin na kung malulugod ang Diyos sa buhay natin, of course, ibubuhos niya ang pagpapalang umaapaw, rumaragas ang pagpapala. Di po ba yan yung nais natin? Na makamtan natin ang biyaya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng bawat isa sa atin ay lumago sa ating buhay espiritual. Sabi natin kanina, ano po yung ating gagawin para tayo po ay lalago spiritually? Sabi natin, we need the Word of God. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na tayo ay makinig sa salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon, ito po ang nagbibigay buhay. Ito ang pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. At ang salita ng Diyos, nililinis po niya tayo, binabago po niya tayo, at iniayos ni Lord ang buhay natin kung susunod tayo sa salita ng Diyos. Pangalawa, nasabi natin kanina na pinag-aralan natin, na gagawin natin para tayo ay lalago spiritually, yung ating prayer life. Sabi natin, be a woman and man of prayer. At sabi ko kanina, di ba, yung mga kamay natin, pag nakikita natin yung ating mga kamay, it will reminds kung ano yung ating mga ipag-pray-pray. O, di ba, yung tab natin kanina, sabi natin, yung mga taong malalapit sa atin. No? Yung ating hintuturo, yung mga taong nag-i-instruct sa atin. No? Yung pinaka-tallest finger natin, those who are under authority, yung ating mga leaders. Example, mga president po natin, mga senador, mga officers, mga wardens, yung mga nakakataas sa atin. No? Para maging maayos din po yung kanilang pamamalakad. We need to pray for them. At ang pangatlo, sabi natin, fellowship. Gathering together. Magkakatipon-tipon, magkakasama-sama, upang sa ganon, tayo po ay lalago sa ating buhay espiritual. Kaya mga kapatid, sana po ang salita ng Diyos na ating pinag-aaralan patuloy na ito po ay pasamuhay natin. Hindi lamang po sana tagapakinig ang bawat isa, kundi isinasagawa natin, namumunga sa buhay natin, na tunay na may pagbabago because the old has gone, the new has come. At wala pong imposible sa Panginoon, mga kapatid. Kung tunay po ang ating pagpapakumbaba, paglilingkod sa Panginoon,
Walang imposible sa Panginoon. So, dyan po nagtatapos yung ating mensahe sa umagang ito. Samahan po niyo ako sa maikling panalangin. Tunay nga po, Panginoon, ang nais mo, O God, ay lumago po kami spiritually. Kaya sa pagkakataon na ito, O God, tinuruan mo po kami, Lord, kung paano po kami lalago sa aming buhay spiritual. Talagang napakahalaga, Panginoon, ng iyong salita. Kaya dalangin ko sa aking mga kapatid, patuloy na bigyan mo po sila ng desire, O God, na makinig, mag-aral, magbasa ng iyong salita. At hindi lamang po sila tagapakinig, kundi higit sa lahat, Lord, namumunga sa kanilang buhay, ini-a-apply nila sa kanilang buhay ang iyong salita. Upang sa ganun, O Diyos, ay tunay na makita na meron pong pagbabago at lumalago sila spiritually. At hindi lamang yan, Panginoon, kundi ang prayer life po ng bawat isa. Panginoon, dalangin po, ayusin mo, O God, ang prayer life ng aking mga kapatid. Bigyan mo rin po sila ng desire, O God, na sila po ay patuloy na magpakumbaba, lalapit sa iyo, Panginoon, hihingi ng awat habag. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na tumutugon sa lahat ng aming mga panalangin. At ganun din po, O God, na huwag po nilang kaliligtaan, Lord, ang pagdalo sa iyong gawain. Dahil ang fellowship, Panginoon, ay napakahalaga na gagawin po namin para kami po ay lalago sa aming buhay spiritual. Kaya mga Panginoon, ipinagkakatiwala ko po sa iyo, O God, ang buhay ng bawat isa. Huwag mo pong pababayaan ang aking mga kapatid. Maraming salamat, O God. At ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibalik ko po sa ating MC. God bless you.